Alright, so hello mga kulitshop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito pa rin tayo sa Sitio Ragatan, Bangkod-Didang, Cavite, ano. So guys, natatandaan nyo po na tayo ay nagpa-overhaul ng radiator natin, ano, at naayos na natin yung radiator natin. Kaya lang, ang ginawa ko po kasi noon ay ang nilagay po natin muna ay distilled water. So distilled water muna yung nilagay natin para hindi sayang kung if ever na maglilik pa siya or meron pa siyang problema. So nangyari guys, nilagay muna natin nga yung distilled water na from Dali. 40 pesos lang po yata yung bili ko noon. Saktong 6 liters po yun. So after ilang weeks, okay, so almost half a month, parang ganun po, no? Magpapalit ngayon tayo ng ating radiator, laman ng radiator natin. Magpapalit tayo dahil siya ay tubig lang, no? Ayan, so magpapalit tayo para malagyan naman natin ng coolant yung ating sasakyan. Since na magpapasokan na rin at baka hindi ko na masikaso ulit yung pagpapalit ng coolant natin dahil araw-araw na natin siyang gagamitin. Alright, so tanong po ulit, okay ba ang distilled water sa paglalagay natin sa radiator natin? Okay lang po ang distilled water as long as regular po natin siyang i-check dahil nga po mas mabilis po siya mag-evaporate compared dun sa mga coolant at mas mabilis po siya mag-expire, no? Mas mabilis siya mag-expire compared dun sa ating mga binibili na coolant kasi formulated na po yung ating mga coolant. And again, meron po magtatanong, ano po ba ang kailangan nating ilagay sa ating radiator na coolant? Kung pure coolant ba? Kasi may nagtatanong na yung iba kasi ang akala yung pure coolant, yung mga nabibili natin sa tindahan. Tama naman na pure coolant po yun. Meron kasi tayong tinatawag na concentrate and ready mix. Pag sinabi natin po concentrate, siya po yung talaga yung purong-purong coolant na kailangang haluan ng distilled water, no? Hindi ko po alam kung pwede po siyang gamitin na talagang pure na pure sa ating radiator, na talagang pure coolant na hindi na i-dilute sa distilled water dahil masyado po siya matapang. And isa pa po, kung kayo po ay gagamit ng concentrate ay napakamahal po noon. Kung kayo po ay bibili noon compared sa ready mix, mas mahal po yun. So kayo po, kung gagamit talaga kayo ng purong-purong coolant na concentrate, mapapamahal po kayo. Meron naman po tayong tinatawag na coolant na ready mix. So yun po ay diluted na sa distilled water. So ang gagawin lang po natin doon, isasalin na lang po natin sa ating radiator. Coolant din po yun, mabibili natin coolant pero ready mix. Unlike po dun sa pure coolant, kasi yung iba siguro nagkakaroon ng misconception pagdating sa pure coolant at ready mix na coolant. Kasi yung pure coolant, akala nila pag bumili sila ng coolant na pwede lang idiretso o binili na sila sa shop at diniretso nila sa kanilang radiator, pure coolant po yun. So meron po kasi talagang ready mix at concentrated na coolant. Again, yung concentrated po, siya yung hinahaluan or kailangan nating i-dilute sa distilled water. At yung ready mix naman po or pre-mix na tinatawag na coolant, yun po yung isasalin na po natin agad dun sa ating radiator. No need po na haluan natin siya ng distilled water. Alright, so magpapalit lang po ako guys kasi nga po ay distilled water lang po yung ginamit natin at hindi po siya pwedeng magtagal ng gamit dun sa radiator. So ito po, malamig-lamig na yung ating distilled water sa radiator at yung makina natin. So tatanggalin na natin itong ating drain plug. So ayan po yung drain plug. Okay, tatanggalin natin. So hindi po natin siya papatagalin na distilled water, no? Although distilled water siya, syempre may tendency pa rin nga siya na mas mabilis siya mapanis compared doon sa ating coolant, no? Ayan. So hintayin lang po natin ma-drain and then kukunin po natin yung ating pangsali na coolant. Okay, so ito po yung nabili natin na coolant. Ayan. Ito po ay 4 liters. Ayan, 4 liters and 2 liters. Ayan. Yung una pala guys na ginamit natin na coolant, yung Marpa brand, no? Ayan, napabili kasi talaga ulit agad ako nito dahil yung Marpa brand natin ay bilis na nawala yung kulay niya. Para kumbaga, ang bilis na na-expired. Ang bilis na wala yung kulay green. So, nung una, naging effect lang niya is yung kulay green, pag mainit lang siya,
nawawala yung kulay tapos bumabalik din pag malamig na yung radiator natin. Pero kalaunan, kahit mainit yung malamig or mainit yung makina natin or yung radiator natin, wala na siyang kulay. So ganun yung nangyari. Dahil nga naglagay tayo ng radiator leak stopper, naging kulay brown na siya. Alright, so ngayon naman magsasalin tayo ng coolant natin. Tatak naman ito is long life coolant. Ayan, high performance anti-freeze coolant. Alright. So Dexron. Ayan, Dexron yung tatak natin. So may bawas na to guys kasi nilagay ko na dun sa ating reservo kanina, no, bago tayo umalis. Nilagyan natin ng kaunti yung ating reservo. Ayan, so ito yung gagamitin natin ngayon. 4 liters. Ito nga pala guys ay nabili ko sa JMB2 shop. Ayan. Sa halagang 446 pesos. Ayan. 446 pesos, 6 liters na. Ayun, so selyado naman siya. So salin natin tong 4 liters. So guys, kung nahihirapan kayo magsalin ng coolant na ganitong kalaki, no, kasi dati 2 liters yung sinasali natin, medyo madali. So gamit kayo nitong ganito, imbudo. Magagamit din natin yan mamaya. So ito yung sinasabi ko guys sa inyo, no. Coolant siya pero ready to use. So ibig sabihin, siya ay hindi na kailangang haluan pa distilled water, ano. Siya ay ready to use. Kaya nga ready to use, isasalin na lang natin. Meron ito na coolant na concentrate ang nakalagay. So pag concentrate, ayun nga, kailangan nating haluan ng distilled water. Yun ang talagang purong coolant, no. Ayan, mas mahal yun compare dito sa ready to use. Kaya kayo rin, kung gusto nyo gumamit ng pure coolant na concentrate, sasalin nyo dito 5.5 liters, mapapamahal kayo. Ito, 6 liters na to, 446 pesos lang. Kayo rin. Okay? So, sasalin natin, gamit tayo ng imbudo. Mas mabilis to. So, ikakat ko na lang yung video guys kasi na-i-vlog ko na to ng ilang beses na kung paano tayo magsali ng coolant. So, mapapansin nyo guys, no, yung kulay ng ating coolant, luminous green. So, dapat ganyan talaga yung kulay ng coolant natin. Yung Marpa, ewan ko ba, medyo iba yung pagkakulay niya. Berde nga siya, pero hindi ganitong luminous green. Parang matabang yung kulay. Siguro kaya biglang mabilis na mawala yung effect niya. 4 liters. Ayan, kita nyo naman, 4 liters. And then, salin pa tayo nito. Ito, nababasa ko na, naglagay na ako sa ating reservoir, no? So, dahan-dahan na lang tayo kasi 5.5 liters lang to. Okay. So, ayan guys, puno na. Puno na siya. So, syempre tayo ay, meron tayong tinatawag na bleeding process. So, yung bleeding process natin para matanggal yung air pocket natin sa loob ng engine natin, ano? So, paano ba yung bleeding process natin? So, ako kasi hindi na ako gumagamit ng bleeding process kasi yung ginagawa ko, pinapaandar ko yung makina. Tapos, sa ilang saglit, pag mainit-init na siya, i-check ko naman ulit kung puno pa rin siya, no? So, sa iba naman, ang ginagawa, okay, ito yung ibang paraan ng pagbi-bleed. Kung kailangan nyo talagang mag-bleed ng inyong radiator, ito yung kailangan nyong gawin. So, ang gagawin nyo lang is bubuksan si makina. Okay? Buksan si makina. Then, pagkabukas ng makina, meron kayong imbudo na ganito. Ayan, puno na yung radiator. Nakaganyan ngayon yung imbudo. Mas maganda nga, nakasaktong-sakto doon sa butas ng ating radiator. Ayan. And then, habang umaandar yung makina, lalagyan nyo to ng coolant. No? Yung imbudo ninyo. So, habang nagsisirculate yung coolant sa loob ng radiator natin, ang mangyayari, kukuha siya ng, makikita nyo yan, bumubula dyan. Yung may bumubula, lalabas yung bula, lalabas yung air pocket, hanggang sa tumining na yung coolant natin. So, ibig sabihin, pag tumining na siya, kahit paandarin nyo siya ng paandarin, i-rev nyo ng i-rev yung makina, kung gaano karami yung isinalin nyo na coolant dito sa imbudo natin, ganun pa rin yung kadami niya. So, kaya lang yun nga, medyo magsasayang kayo ng counting coolant doon. So, ang advice ko doon, huwag nyong masyadong dadamihan yung coolant dito. So, sasalin na lang kayo pag bumula siya. Ayan, pag nawala yung hangin. So, pag wala na yung hangin, yun, that's the time na i-cover na natin tong ating radiator. Ayan, so ganun tayo mag-bleed ng ating radiator para wala tayong air pocket sa loob ng ating engine at sa loob ng ating
radiator. Kasi yung mga air pockets na yun guys ay nakaka-overheat yun. At mapapansin natin, mababawasan yung ating coolant. So ganun yung mangyayari, no? So ang gagawin ko guys, yung ginagawa kong process, tatakpan natin to. So hindi na ako naglagay sa ating reservoir kasi nga sabi ko kanina na salinan na natin yon. So tatakpan natin to and then papastartin natin si engine. So yun guys, start lang natin ng konti yung makina, no? At hintayin natin na medyo minute-init siya para bumukas yung thermostat. Pag bukas ng thermostat, magsisirculate ngayon yung ating coolant at titingnan natin kung magbabawas siya. So, ang gagawin natin, maglalagay lang tayo ng coolant, magtatap up lang tayo ng coolant. So, palagay ko naman, konti lang yung mababawas dito dahil nga 5.5 liters lang yung kailangan natin. Ayan, marami pa tayong coolant. So, ayun na guys, oh, nabawasan na siya. Oh, ayan, oh. Nagbawas na siya, so ang gagawin natin, sasalinan ngayon natin siya. Okay? So yun, ganun lang ako mag-bleed ng radiator natin guys. So yung iba nga may imbudo, nilalagyan ng laman yung imbudo hanggang sa kuhanin lahat yung laman. So yun guys, so nakita nyo, bumaba na naman siya kasi may bula. Ayun, bumaba ulit oh. Ayan. So gagawin natin, magsasali na naman tayo. Ayun guys, puno pa rin. So talagay ko naman, wala na tayong kailangang itapa pa dyan. So dapat guys, selyado para walang matapon. Mapapansin nyo, sakto na yung laman ng ating radiator. Punong-puno na. Alright, so ganun lang din po yung ating bleeding process. So pinakita ko gamit tayo ng imbudo, konting-konti lang, no? Kasi radiator natin puno na, wala na siyang hangin. Anyway, mamaya pag uwi namin ng bahay, check ko pa rin siya para malaman natin kung magbabawas siya. So wala naman tagas yung radiator natin. So pag nagbawas, salin lang tayo ng panibago. Pero palagay ko guys, okay na siya dahil ito nga yung matitira nating pambanto, halos kalahating litro. No, dahil 5.5 tapos yung ating sa reservoir, ayan, 6 liters. Kapag salin na tayo, kaya meron pa tayong pambanto na konti kung sakasakali. Yan. So yun talaga yung amount ng coolant na magagamit natin. So 6 liters, sobra pa ng kalahati. Alright, so I think hanggang dito na naman po yung ating video at sana pinayabag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye!